Gabi ng Misteryo. Ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa divination. Iba-iba mga tools o mga gamit to predict the future. Hindi po ito panghuhula. Actually, hindi naman talaga panghuhula yan. Ang paggamit ng mga tools like tarot cards, playing cards, meron ako rito, angel cards. Ayan na, angel cards. Yung tarot cards ay ganito. Ito yung, ito yun, the AA weight card. Ito yung talagang tunay na itsura ng tarot cards. Yan, ito. Yan, diba? Itong mga paggamit ng ganito, maraming mga psychic, mga readers ang gumagamit ng ganito as a tool. Dahil dito nakikita sa mga images how to interpret kung ano yung mga messages. In fact, wala naman talagang 100% na maaring maganap ang isang prediction. Kaya nga prediction right? Sa akin naman, sa aking sariling teorya, nakita ng tarot card reader yung pangyayaring yon o magaganap na yon sa inyong buhay at the moment na kayo binasahan ng cards. Now, as you as a person, meron kang free will to change the future. Kapag sa palagay mo yung ibinigay sa yung readings ay hindi maganda sa iyo, so you have to change it. So meron tayong free will. So it's a matter of free will and if you want to change your future or not. Alright? Let's say, sabi ng iba, uy, merong hula na siya yayaman, ha? Yayaman ng ganitong panahon, no? Let's say after 5 years or 10 years. So, fast forward tayo, 10 years na, pero lalo siya naghirap nung tanungin yung tao kung bakit. Actually, nagalit pa nga yung tao, di ba? Nagalit pa yung tao. Mali naman, binalikan niya yung reader. Sabi, mali naman yung prediction mo sa akin sabi mo, yayaman ako after 5 years, after 10 years. So, ngayon, ang tanong sa kanya nung reader, ano bang ginawa mo for the past 10 years? Wala naman akong ginawa kasi alam ko yayaman ako after 10 years. Yun naman pala Wala ka palang ginawa So, that's your free will. So, hindi nangyari. Walang pagbabago sa iyong buhay, bagkus ay lalo ka pang naghirap. Yun po yung point natin dito. Hindi po nahulugan na kapag binasahan kayo ng maganda, ay yun ang magiging outcome in the future. Alright? So, meron pa rin tayong free will. Now, we have to exert our effort. We have to do our task, our job to achieve our goal in life. Yan. Yun. Okay, so, kaya pinapakita kong ganito, itong mga ganitong mga tools ito rin ay tools for fifth dimension ascension. Last week, pinag-usapan natin ng extrasensory perception. Now, kapag natutunan ka ng ESP, so at least meron ako idea how to read these cards, how to read the images of these cards na mabubunot ninyo sa inyong tarot card reading. Ayan. Iba-iba, mayroong runes readings at iba naman ay pag tumingin kayo sa taas, tumingala kayo, merong cloud images reading. Ayan. Iba naman ay yung mga dahon-dahon. Marami ho. Balikan ho natin mga sinaunang mga panahon na talagang dyan dumedepende ang mga hari, ang mga reyna, mga kaharian. Kung ano magiging outcome ng kanilang kaharian. Alright, so yun po ating magiging topic tonight. It is a divination for fifth dimension ascension. Kasi ginagamit natin dito ating mga extrasensory senses. Yan, extrasensory perception. Gabi ng Misteryo. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa pagbabasa ng mga baraha, ng mga card. Yan ha. Divination. Iba naman nagbabasa ng mga buhangin ng lupa. Iba ay binabasa naman ng mga sinauna, no? Iba binabasa mga laman loob ng hayop. Huwag natin gagawin. So, mag-focus tayo sa card reading, alright?
I have here angel card reading. Hindi ako magbabasa ngayon, yung ating mga panauhin tonight, and also tarot card reading. Alright. Ako simple lang naman ang pagbasa ko. Normally kung ano yung tatanong, mostly 3 cards lang binubunot ko, din bahala na ako mag-interpret. Alright. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon po gabing ito mga kaibigan. Ano ba itong mga tools ito at bakit ba kailangan natin to for our 5th dimension ascension? Narito ang ating mga panauhin ngayong gabing ito. Hello everyone, this is Miss H of Divine Love Energy Healing Products and Services at muli inaanyayahan ko kayo sa Gabi ng Misteryo at kasama natin si Sir Ray T. Sibayan mula 10 to 11 p.m. At ang ating pag-uusapan ay ano nga ba yung mga divination tools for 5D Ascension. Kasama na dyan yung tarot card reading or mga tarot cards, oracle cards, pendulums, crystals, at marami pang iba. At ano nga ba yung mga gamit nila na mas makakatulong para sa atin, na mas maunawaan pa yung purpose natin sa mundong ito at paano rin tayo makakatulong sa ibang mga tao. Muli, inaanyayahan ko kayo sa Gabi ng Misteryo mula 10 to 11 p.m. at kasama natin si Sir Ray T. Sibayan. Kita-kit! Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po si Yuki ng Spiritual Guide Philippines at iniimbitahan po namin kayong lahat mga kamisteryo na manood ng programang Gabi ng Misteryo. Dito po yan sa DZRH alas 10 ng gabi, June 14, ngayong Sabado po yan. At ating pag-uusapan tatalakayin ay tungkol sa ano nga ba ang astrology at divination para sa 5D Ascension. Yun lamang po at pagpalain kayo ng poong may kapal. Namaste. Magandang gabi po sa lahat ng mga kamisteryo ni Ray Sibayan. Dr. Jo Belasano po ito. Maganda po ang episode ngayong gabi. Tatalakayin natin ano ang dapat nating ginagawa para maging akma ang ating pong frequency sa tinatawag na 5th dimension ng ating kamalayan. Ito po ay makakatulong sa ating lahat. Makinig, manood po kayong lahat. Makakasama ko po dito ang isang kontakti na si Lolit O'Connell. See you! So yan po ating pag-uusapan tonight. Divination for 5D Ascension. Magagamit natin itong mga cards ito, tarot card readings, and iba pang divination tools, pati mga scrying tools na kaakibat natin for our ascension sa 5th dimension. Ika nga ni Professor Jimmy, we cannot ascend to higher dimensions if we don't use our extrasensory perception. Ang pagbabasa po nito ay ginagamitan din po ito ng ESP. Alright? So yan po ating tatalakayin ngayon po gabi ito mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo. Wala nga absent. See you! Gabi ng Misteryo.